motorcycles. Ngayon, sa Lalo ngayon. sa pangsukan, tinaasan natin yung licensing, pagbayad ng lisensya. So sa probinsya, Ma'am Susan, wala na halos di maka-afford yung ba magbayad ng lisensya o mag-register ng sasakyan. So ano, ang daming mga walang Ay, lisensya. oo. Maniho, walang training, walang Walang, orient. walang yung dapat gamit nila yung, di ba, yung napaka-basic na helmet. Sa mga probinsya, pansinin mo yan, naku, wala yan. Naku eto na lang. Oo. Yung mga nagpapautang ng motor sa mga probinsya, nagbebenta kaya Sir Joel sa walang lisensya. Oo nga. Alam mo yung Di ba dapat requirement yun? Siyempre, di ba? Diba? Marami kang tsaka alam mo na ang target mong bentahan. Gusto kasi nila yung hulug-hulugan talaga. Ayaw Ayaw nga nila cash. ng Yes, cash oo. Gusto nila hulug-hulugan at alam nila yung mga pinauutang nila ni walang mga government valid IDs. Wala, oo, Kasi marami tayong kababayan hanggang ngayon wala. Ang meron lang yan sila barangay sedula, ganyan lang. Pero mga Pero government IDs, nakakakuha ng motor yun. So sa madaling sabi, nakakapagmaneho ng wala Yes. namang lisensya. Nakakakuha Yes. ng motor eh. So marami talaga na, syempre, nagmomotor ka pero wala kang lisensya, meaning hindi ka dumaan sa standard ng isang responsableng driver. Hindi. Yes. Aba, ay talagang dagdag ka sa hazard sa kalsada, dagdag ka sa pwedeng makamatay ng sarili mo at ng kapwa mo. Yes. Sana po seryosohin natin to. Sama-sama natin lahat mga Pilipino. Kasi Na parang mag-advocacy. Oo, kaligtasan. nakakalungkot kasi na tayo nagre-react na lang tayo sa mga nangyayari aksidente sa kalsada. Pag nangyari na, Yeah, oo. dapat ito hindi na maulit. Ay, kailangan ganito. Pero wala, pagkatapos ng balitang yon tapos na. Yeah, oo. Let's wait for another accident. Mm. Same dialogue, same nasasabihin, same na pagpuna. Ganun pa rin. Diba, sir? Oo. Dapat ng sukan proactive, preventive tayo. Paano makaiwas na hindi ma-aksidente? Paano tayo hindi makatay sa kalsada? Hindi tayo masakit sa kalsada? 40 million po sa buong mundo ang nasasaktan na aksidente sa kalsada. Sa 1.5 million na fatalities under United Nations study yan So yan po ay isa sa mga sustainability program ng ating United Nations na dapat mga bansa mag-advocate ng road safety. Dahil talaga. Salamat po, Ma'am Susan. Kayo po isa sa Sir Mark Salazar na nagkaroon kayo ng mga advocacy katulad nito na napagbigyan mo nyo kami ng mga safety advocates na ipamahagi yung kahalagahan ng kaligtasan lalo na sa pagmamaniho sa kalsada. Isa sa number one killer yan. Hindi tayo makarating sa ating patatrabuhan kung wala tayong transport. Kailangan na. Dapat mag-iingat tayo at may sapat tayong kaalaman kapag tayo ay humahawak na ng mga manibela pag tayo nasa kalsada na. Life and death kasi. Life and death yan talaga di ba? Yun nga, sabi mo sir, pwedeng makamatay ka o ikaw mismo ang madisgrasya. So dapat talaga. So yung pag-iingat ay hindi lang para sa kapwa mo, pati sa sarili mo lalo na. Ito, parte ng paalala sabi din sa pag-aaral, kapag ikaw ay tumatakbo ng 80 kilometers per hour, 80, ang chance ng survival pag nag-road crash ka sa iyong sarili at sa masasagasaan mo, 0. Sabihin, patay. Patay yung nasagasaan mo. Pag 80. Pero pagka ikaw ay 45 lang, 45, 50-50. Pag ang takbo mo 30 lang, wala 10% lang na pwede ka makamatay. Ibig sabihin 90% of the chance buhay yung ikaw o yung nasagasaan mo. Ayan, reminder lang pagka yung kayo gigil na gigil at nakikita ninyong pwede kung humataw hahataw ka. O 80 ka, isipin mo, yung 80 mo yan nilalagay mo sa 0% ang iyong survival rate pagka ikaw ay minalas-malas. Idea. Kadalasan kasi, Ma'am Susan, Sir Mark, nagmamadali ang Pilipino, lalo man nagmumotor. Kaliwa, pati kanan, dyan mamatay, singit ang singit. So tandaan, it's better to be late than to be early in the next life. Sir Mark, bakit magmamadali ka? Minsan naman, sa sobra sigurong dusa natin sa traffic, pag lumuwag-luwag, human behavior, pag lumuwag-luwag, hahataw kasi parang sabik na makaranas. Akala mo mauubusan ng kalsada. Ano po? Minsan may ganon di ba? Ay, basta importante pag-iingat talaga. Anyway, maraming salamat, Thank Sir you. Joel Elio, sa paalala po sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat.
Sir Mark. Okay po. Okay, Salamat. good day. Si Sir Joel Elio po inyong napakinggan. Road safety consultant po siya. Ayan, importante ho yan na Oh. tayo ma-remind. Baka tayo ho nakakalimot talaga eh. Kaya nagkakaroon ho tayo ng mga sunod-sunod na aksidente sa kalsada. Samantala, eto po nako mga kapuso, iba na ho talaga panahon ngayon, ano? Yung matinding init na biglang may manakanakang pag-ulan, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunamax food supplement. Ang Immunamax ay